Nararanasan mo rin ba yung gustong-gusto mong maging productive pero parang laging may pumipigil sa'yo? Yun bang nakaplano na nga yung gagawin mo sa buong maghapon pero bigla na lang may dalawang tinig na nagtatalo sa ulo mo kung itutuloy mo pa ba o ipopospone na lang muna. Kaya natatagalan ka at nauuwi sa procrastination. Hindi ako yung taong maraming energy. Hi, wish ko lang. May mga araw na pinipilit ko lang din talagang kumilos at labanan ng sarili ko. Kaya, nakadiscover ako ng mga strategy para labanan ng procrastination. Ang sarili talaga natin ang kalaban natin. Yung palaging nagtatalo sa isip natin, ayun yung mga part ng utak natin which is the limbic system and prefrontal cortex. At alam mo ba na pwede nating i-manipulate ang mga ito? Yan ang isi-share ko sa iyo. Ang limbic system ay ang part ng utak natin na responsible sa emotions at pleasure. Habang ang prefrontal cortex naman ay responsible sa logical thinking and decision making. Madalas kapag nagtatalo yung dalawang to, ang nananalo ay ang limbic system. Instant gratification, you know. Ako nga pala si Ella at isa akong entrepreneur. 3 taon na mula nung nag-resign ako. And now, I am making our business grow here at home. Habang tinuturuan ko yung anak kong homeschool student. So, imagine kung gaano karaming motivation yung kailangan ko sa pagkilos araw-araw. Dahil dito ay natutunan ko ang mga brain hacks na isi-share ko sa iyo ngayon. Meron akong 4 na brain manipulation na natutunan. At lahat ng ito involve ang self-talk. Para magamit natin yung mga brain hacks, kailangan muna nating kausapin at i-convince ang sarili natin. Brain hack number 1 is the 5-minute rule. Gamit na gamit ko talaga ang 5-minute rule araw-araw. Sa mga simple task na hindi ko talaga agad magawa kasi nagpo-procrastinate ako, kinakausap ko yung sarili ko. Sinasabi ko lang na 5 minutes lang naman yan. Kayang-kaya mo yung tapusin kaagad. Tapos dahil sinabi ko yun sa sarili ko, magsisink in na sa akin na, oo nga no, sandali lang naman pala ang ilalaan ko na oras dito kaya bakit hindi ko patapusin? Kadalasan kapag ginagawa ko na yung task, kahit lumampas na ako ng 5 minutes, tinatapos ko na. At ang maganda pa, para siyang startup na after mo gawin yung isang task, lilipat ka na lang dun sa isang task na hindi ka na tinatamad o nagpo-procrastinate. Hindi lang sa akin to effective, pati sa anak ko. Kapag halimbawa tinatamad siyang maligo, sasabihin ko sa kanya, 5 minutes lang naman yan. After 5 minutes, pwede ka nang bumalik ulit din sa ginagawa mo. At napapansin ko na effective din sa kanya dahil ginagawa na niya kaagad yung tinatatamaran niya. Hack number 2 is power nap and sleep meditation. Kadalasan kasi kapag inaantok tayo, tinatamad na rin tayong kumilos. So kung isa ka sa mga tao na maswerte kagaya ko na pwedeng mag-nap sa hapon, meron akong tip so you can nap quickly. I do sleep meditation. Dito sa sleep meditation, you have to, again, talk to yourself. Sasabihin ko lang sa sarili ko na, nap ka muna ng 5 minutes, mamaya ka na mag-isip. And then, I will set the timer for 15 minutes. Power nap kasi should be 15 minutes or below. Kasi kapag lumampas ka pa ng 15 minutes, lalo kang tatamarin na kumilos. Mawawala ka na sa mood na magtrabaho. Sa akin, okay na yung 5 to 10 minutes. Nare-refresh na yung utak ko para nang na-restart. So, sa 15 minutes na alarm ko, kasama na dun yung meditation. So, ayun nga, yung first step ng meditation is you have to talk to yourself. Na alisin muna lahat ng iniisip mo at magpahinga muna ng 5 minutes. When you say 5 minutes, parang sobrang dali lang, no? Kaya pagbibigyan ka na ng isip mo. Next, don't fully close your eyes. The moment kasi na isinara natin yung mata natin, papasok ka agad yung mga thoughts sa isip natin. Huwag rin naman yung masyadong bukas na bukas yung mata mo dahil marami kang makikita at marami ka ring maiisip. Soft look lang. Maliit na bukas ng mata na meron kang kaunting nakikita. Ang purpose nito is para mag-focus ka dun sa mata mo
Kaya walang papasok na thoughts sa isip mo kasi nakafocus ka dun sa pagpapanatili ng pagdilat ng kaunti ng mata mo. Kaya napapadali yung meditation. Finally, make sure that your jaw is relaxed. So, dapat relax yung mind, relax yung eyes, and relax yung jaw. Kapag ginagawa ko to, in 1 to 2 minutes ay nakapagnap na ako. Pero wag mong kalimutan yung self-talk and self-discipline. Kapag nag-alarm na, off mo na kagad at bumangon ka na. Huwag ka nang tatawad pa. Lagi mong tandaan na kaya mo ginawa yung pagnanap para ma-refresh yung isip mo at meron ka na uling gana na magtrabaho. Number 3 is the pigil hinga technique. I do this kapag inis na inis ako sa isang tao, sa isang bagay, o sa isang sitwasyon. Kapag naiinis kasi tayo, ang tendency, hindi tayo nakakapag-focus sa kung ano yung gagawin natin. Kaya ang ending, nagpo-procrastinate tayo. Tapos kapag nasira yung mood natin, maghahanap tayo ng something na makakapagpabago ng mood natin na nauuwi sa procrastination. Kaya kapag naiinis ako, ganito yung ginagawa ko. Hinga ng malalim for 5 seconds and pigil hinga for 5 seconds. And then, dahan-dahan mong i-release sa mouth mo yung hangin. Let me show you. Ang purpose ng deep breath at ng pagpigil ng hinga, mapipigilan ito na pumasok yung mga nakakainis at negative na thoughts sa isip natin. Yun namang paglabas natin ng dahan-dahan ng hangin mula sa ating bibig, nare-regulate nito yung ating emotion. Kaya dahan-dahan, nawawala yung inis natin. And do this 3 times. Ngayon, after mo tong magawa, kausapin mo na naman yung sarili mo. Sabihin mo sa sarili mo na, stop na yan, huwag ka na mag-isip ng negative, it's not worth it. I-convince mo yung sarili mo na nasasayang yung oras mo sa pag-iisip ng mga negative thoughts. Dahil dito, nakakaiwas ka rin sa mga unnecessary stress. Finally is the jot it down technique. Kapag meron tayong ginagawa tapos na-interrupt tayo ng isang thought, tapos binigyan natin ng attention yung thought na yon, kadalasan nahihirapan na tayong mag-focus pagbalik natin dun sa talagang ginagawa natin. Halimbawa, nagko-compute ako ng sales and profit. Tapos biglang pumasok sa isip ko na kailangan ko nga palang mag-inquire sa ganito, kailangan ko nga palang i-chat yung nanay ko, meron nga pala akong kailangan i-order or mga bills na dapat bayaran. Mahalaga yung mga pumapasok na thoughts sa isip ko. Maaaring nakalimutan ko yung gawin kanina kaya bigla na lang pumapasok sa isip ko. Pero once na pinagtuunan ko yun ng pansin, ang hirap nang bumalik dun sa ginagawa kong pagko-compute. Kaya ang ginagawa ko, kapag may pumasok sa isip ko, sinusulat ko na lang sa notebook. Tapos after nung pagko-compute ko, saka ko na lang gagawin lahat yung mga naisip ko. Once kasi na hinawakan ko yung cellphone ko, magkakaroon na naman ako ng panibagong chance para mag-procrastinate. Pero kapag sinulat ko yun sa notebook, ang magiging effect nun, hindi na pabalik-balik yung thought na yun sa isip ko. Dahil ang iisipin ng brain ko ay meron na akong ginawang something about dun sa ipinapagawa niya sa akin. And that's it. Ayun nga yung mga natutunan ko sa pakikipaglaban ko sa procrastination. At sana makatulong din yun sa'yo. Dahil ang kalaban natin ay ang ating mga sarili, tayo rin ang unang-unang makakagawa ng paraan para sa ating ikabubuti. Let's decide to be the best version of ourselves. Dahil naniniwala ako sa Proverbs 21:5, the plans of the diligent leads to profit. Kung nagustuhan mo ang video na to, like and subscribe ka na dito sa channel na to. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli!